musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga balita ng impormasyon nga angay hibroan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Maupay nga oras mga kasangkayan, ini ang amo ni ka-28 nga edisyon ha Season 2 ha Agenda ha 8. Hinaut unta nga ada kamo ha maupay nga kahimtang yana. Ako Samuel Falguera. Natama ka kita ha bulan na Agosto, ini nga bulan nga gisisiring nga Ghost Month. Pero diri unta kami niyo i-ghost, yan nga bulan, ngan ha mga masunod pa. Lugod, padayon kamo nga tumutok, haaton kada simana nga harampang, dinhi Agenda ha 8. Ako, Steffi Libarios. Tutok permi hamon kada simana nga edisyon ng Agenda ha 8. Ngan permi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda ha 8 ini masusundan ha mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ng 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Ini hi Jane Sanyanugay, ini an EU. Agenda ha 8, Year 2. Agenda Hautso. Iba-iba nga serbisyo igimpadangat han mga ahensyahan gobyerno pinaagihan People's Caravan ha Tacloban City. Adi ang report ni Jasmine Kate Agosto han PIE Leyte. Katos-katos nga mga residente han syudad ng Tacloban ang nakatagamtam hagin dumara nga People's Caravan tika nga magkadurodilain nga mga ahensya ng gobyerno agon makapadangat han mga kinahanglanon nga serbisyo publiko direkta ha komunidad. Ha pangunguna han National Housing Authority o NHA ha Sinirangan Visayas nakahatag hinigayon ang nasabi nga caravan nga makakakarawat ang kadamaan hin mga programahan gobyerno bisan diri na bumisita ha mga opisina ngan tungod hiniin naging mas masayon nala ang pagproseso. Ang mga serbisyo nga ginpadangat inaglalakip hin mga medical nga konsultasyon, libre nga panhatag hin medisina, pag-usisa han panlawas, bulig hin panrabahuan, legal nga konsultasyon, bulig nga agrikultura, bulig nga pagpalambo hin negosyo nga damo pa nga iba. Durante hin caravan, nagpadangat gihapon in 750,000 pesos nga livelihood assistance ang Department of Migrant Workers ngadto 50 nga mga overseas Filipino worker. Ang kada benepisyaryo gihapon in nakakakarawat hin 15,000 pesos kapartihan Enhanced Livelihood Program for OFWs Reintegration. Panuyo hiniin makabulig ang mga OFWs nga makatukod ngan mapakusog pa ang mga gudti nga negosyo nga makakahatag hin nagpapadayon nga mga kasarigan han kita samtang nabalik hira ha eratag sa nga komunidad o balay. Ang Department of Labor and Employment naman in nagdumarahin trabaho agad job fair nga may ada na pulo nga lokal nga mga kompanya ngan 300 nga mga trabaho nga may bakante nga posisyon. Samtang ang Technical Education and Skills Development Authority naman ay nagpasamo kan era mga buruhaton ha pagbansay ngan libre nga pagparehistro hini pati konsultasyon ha panrabaho pinaagi hin interactive nga booth agon mabuligan ang mga interesado nga mulupyo. Ha booth naman han Department of Social Welfare and Development in may ada higayon ha pag-apply ha Sustainable Livelihood Program o SLP nga nagpapakita hindako nga interes sa mga oportunidad nga pwede makabulig ha pagpauswag han era kita ngan kahintang ha kinabuhi. Ang NHA mandato hindi lang sa pag-construct sa housing kundi kasali na rin sa sustainability at saka livelihood. 27 participating agencies and more than 100 programs po dito. No? Nandito rin ang mga GOCC, private organization. Upang magkaroon ng matatag at maayos na pamumuhay ang ating mga beneficiary. And of course, hindi natin basta-basta ipaano ito na araw. Ang tugon ko lang sa mga beneficiary, sulitin natin to, no? At magtanong, huwag mahiya, no? At saka makikiisa tayo dito sa
programa. Gindumara ang 2026 nga People's Caravan sa siyudad ng Tacloban katapos ang State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ngan ini nagpapakita han padayon nga pasalig han presidente kapag himo ngan pagpadangat han mga serbisyo. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Keita Agosto, ini. Alkalde ng Padre Burgos, Southern Leyte, hulos ang pasalamat kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa nga gimpapahunob ang mga barangay. Ang detalye gahatag ni Bong Pidalino, han PIA Southern Leyte. Ang local chief executive sa lungsod sa Padre Burgos, Mayor Maria F. Crispina Poblete, nagpadayag sa iyang dakong pasalamat kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa ngalan sa katauhan sa iyang lungsod, gumikan sa programa niini ang bawat barangay makikinabang BBM program. Una nang nasairan pinagi sa social media post sa lungsod nga gihimo na ang orientation alang sa BBM Socio-Civic Projects Fund sa Pangulo o nga gihatag na dayon ang 200,000 pesos nga chikik kada usa ngadto sa napulog usa ka mga barangay sa lungsod humandayon sa orientation. Ang katunga sa maong kandidat gamiton alang sa pagpatiwas sa pag-eskwela sa 5 ka graduating students sa barangay o ang laing katunga para sa kaymanan nga magamit sa baryo. So in behalf of the local government unit of Padre Burgos, ako si Mayor Fitch Poblete, nagpasalamat og dako sa atong presidente Ferdinand E. Marcos sa iyang programa nga scholarship ngadto sa mga barangay. Bawat barangay makinabang ang maong scholarship dako kay ikatabang sa atong mga estudyante. Diin ang mga fourth year, labi na ang mga less fortunate makatagan o ayuda or financial assistance na para sa ilang mga tuition fee. Ngon man, ang naapoy 100,000 for the other projects na dako kayong katabang sa mga barangay, especially sa among barangay na gagmay rapod. Daghan kayong salamat, BBM, sa imong programa para sa katabang. Sa interview sa PIA, gibutyag sa mayor nga nahatag na ang pundo ngadto sa mga barangays. Og sunod buhaton niya mao ang pagkolekta sa lungsod pinaagi sa treasurer sa liquidation kon giun sa paggasto sa mga barangay officials ang salapi. Ipasasab niya ang mga consolidated liquidation reports ngadto sa buhatan sa presidente. Si Mayor Poblete miingon. Iyang gipaniguro nga padayon kining gi-monitor o gi-supervise kining maong programa alang sa kaayuhan sa mga munupyo sa barangay. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-8. 23.1 million pesos ginalutaga ngadto ang mga Peace Builders Association ng Northern Samar para mga proyekto pankamurayawan. Ang report magtitigang Kanalay Diaz at PIA Northern Samar. 23.1 milyones ka pesos ginalutaga para sa mga asosasyon sa mga peace builders sa Ilarom sa programa Peace and Development Buong Bayan Mapayapa o PDBBM. Gindistribuir sa Hulyo 31, 2026 ang 23.1 milyones ka pesos para sa 77 na mga asosasyon sa mga peace builders para sa ira pangabuhian. Ang tagsang asosasyon kumarawat tag 300,000 kada sayo nga ng 77 tikang sa tulo nga isla San Samar, 29 San Samar, 8 sa Eastern Samar, and 40 sa Northern Samar. Nasugad si Ms. Eme Bonifacio, Program Manager sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO nga ang panhatag sin salapi hindi rila paglunsar sa proyekto san pangabuhian pero igin pupundar didaan masarig nga pundasyon san pagtapod ngan panmaihaan nga kamurayawan san komunidad. Ngan ini nga 300,000 para san pagtikang san tulo ka tuig nga ayuda mapatubo ang negosyo ngan mapaupay ang panginabuhi san kada miyembro san asosasyon. Sa pamulong ni Vice Governor Clarence Dato, dida san iya pag-abri ngan pagpanagtawo san mga bisita, iya agin pahamtang ang pasasalamat san gobyerno nasyonal labi na sa opisina san presidente o papro ngan DSWD dirila sa pagkilala sa Norte San Samar pero san paghatag oportunidad san mga
mga peace builders magkayaon sin disente nga pankabuhian, makapagpapangiskwela sa kabataan, ngan makapagtindog sin masarig nga komunidad. Ngan ini nga PDD-BBM nga programa, hindi relayano nga bulig pinansyal, pero pamuhunan sa mga tawo, pamuhunan sa kamurayaw, ngan paghatag sin oportunidad, mapaupay ang panginabuhi sa kauninahan. Ginpaangbit liwat ni Director Elvis Kitalig, ang PDBBM Deputy National Program Manager, ang mensahe nga ang kamurayaw dirila ang kawara sin araway, pero ang presensya san oportunidad, waray sakto nga kamurayawan kun waray sulod ang tiyan, nga wara asenso kun wara tuhay, ngan tuang nga pangbuhian ang kada pamilya. Ini ang katumanan san haluag nga ginuungara, ngan ini nga inisyatibo inagpapakita san kamatinumanon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagsisiguro nga naaabot san gobyerno adton sidsid nga lugar sa nasod, labi na adton mga lugar nga nagpapabilin nga pobre tungod san kasamok ngan kaluyahan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang nasusukat sa pagkawala ng gulo, kundi sa presensya ng oportunidad. Batik ang inyong pamahalaan na walang ganap na kapayapaan kung kumakalam ang sikmura, at walang asenso kung walang maayos at matatag na kabuhayan ng bawat pamilya. Ginpahimatngon ni Leonard Habulin, ang presidente san sayo nga asosasyon nga benepisyaryo san programa, sa iyang mensahe pagkarawat nga dili la kwarta ang ira nakarawat kundi ang pagtapod ngan katumanan san ira inop ngan nagsaad sa atubangan san mga opisyalis nga ikasi benepisyaryo nga sira magiging matinumanon ang responsable ngan mamangnuan ang pagtapod nga ginpaangbit sa ira. Ang mga mensahe suporta ingin pahayag liwat ni Ms. M. Bonifacio sa Opapro, Lieutenant Colonel Michael Andres ng 8th Auxiliary Brigade Commander Camilito Pangatungan sa Armed Forces of the Philippines, Governor Harris Ongchuan, BM Dex Galit ng DSWD 8 Assistant Regional Director Artemio Bautista. Ang seremonyas ng pagduhal sa asistensya ingin atindiran sa PIA, DILG, PNP, DOJ Parole and Probation Office ng mga mayors sa mga bungto nga kaapi san programa. Pikang sa Philippine Information Agency Northern Samar, Aileen Alasong Diaz para sa Agenda Ha-8. Pamilyahan mga biktimahan San Jose National High School shooting incident, gintagan hinpabahay pinaagihan National Housing Authority. Aden report ni Alet Reyes, Han PIA Leyte. Nakakarawatin housing units ang tagsatagsan pamilyan mga biktima sa San Jose National High School shooting incident. Ini pinaagihan pabahay program ng National Housing Authority nga kaapi ha Tacloban Housing Project Site 2 Barangay Palanog, Syudad ng Tacloban. Sumalakan NHA 8 Regional Manager Engineer Clemente Dayot nga ini nga pagtubyan ng balay indiri sadang nga makatambalan irang mga inaabat ha pagkamatayan irang mga mahalak kinabuhi kundi pinaagihin bago nga panimalay hirain matagan hinmahimi ang lugar agud otro nga makapagpaminsar ha ira kinabuhi. Ang Office of the President, represented by our GM as directed na Jen Jopintay na bigyan kayo ng uniforms. So, andito na. Kahit konti lang man to, pero pinasingkasing namin pagbigay heartily given to you as libre. Wala kayo bayaran dito kahit piso. Nagpasalamat naman ang mga pamilya ni Chris Lawrence Fabian, Dian Sisipara, yan Aisha Nicole Dazo, hapadayon nga bulig han gobyerno. Labot na hinigin, pasidunggan gihapon ang tulong nga biktima, hakatatapos pala nga Outstanding Eastern Visayas Awards nga gindumara pinaagi ang Department of Tourism nga tingog party list. Dito nga Philippine Information Agency Leyte, ini Alet Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Tandaya Festival 2026, opisyal na ginabrihan ha Samar. Ang report magtitikang kan Aaron Cotihar han PIE Samar. Formal nga ginabrihan ng probinsya ng Samar ang Tandaya Festival 2026. Pinaagin opening salvo nga ginbuhat dida ng Agosto 1 hakat Balogan City. Nagtikang ang selebrasyon, pinaagin Thanksgiving Mass sa St. Bartolomeo Parish Church, sinundan hin ceremonial motorcade ng opisyal nga opening program Hatandaya Hall. Bisan pahanuran, nagpadayon ang motorcade nga gintambungan han mga opisyal han probinsya, mga delegasyon tikang ha mga bungtong ngan syudad, mga kandidata han mutya han Samar 2026 ngan mga cultural performers.
kabahin han opening program and ritual performances, ceremonial festival launch, ngan opening fanfare nga nagpahayag han opisyal nga pagtikang han selebrasyon. Ginpasidugnan liwat ang mga atleta han Samar nga nagdaog han Ivraa ngan palarong pambansa sugad pagkilala han era mga nahimo. Iginpakilala gihapon ang mga kandidata han Mutya han Samar 2026 ngan ang mga municipal delegation nga nagpakita han kultura ngan talento han mga Samarnon. Ang Tandaya Festival 2026 nga may tema nga tinikangan, katungtungan, kabubuhason, magpapadayon tubtub Agosto 11, pinaagin magkadurudilain nga aktibidad. Tika nga PA Samar, Aaron Gutihar, iniyan yung agenda, Hotso. DOST Box ginhagid ang mga mulupyo Haborongan City apangandaman atak na tsunami. Alerting system para tsunami mas ginparupay. Pamatian ta report ni Jing Lira han PIA Eastern Samar. Impakusog han DOST Box sa pakipagsumpayan han Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office and Tsunami Preparedness sa syudad han Borongan. Pinaagi han tsunami evacuation planning and workshop ngan han formal nga pag-abrihan siya nga community tsunami alerting system habugos nga sinirangang Samar. Ang workshop nga ginbuhat han Hulyo 30 ha Borongan City LGU Multipurpose Gym gintambungan han mga representante tikang ha 37 nga mga barangay han syudad. Tumong hini ang pagparigon han kahibarong teknikal nga kapasidad han mga opisyalis san barangay nga disaster responder hapag atubang han tsunami. Our tsunami detection station is located in Borongan City. So, in principle, the establishment of community tsunami alerting station is being done by each LGU, coastal LGU, or shall I say the LGUs na tsunami inundated, including Canavid, Dolores, lahat po yan may tsunami. So as I have mentioned, the threat for all these tsunami inundated municipalities and cities are the same. And this is the reason why we want to capacitate all the whole entire Eastern Samar. Iginpahayag ni Angelito G. Lanosa, Supervising Science Research Specialist ng DOST Vox nga napili ang syudad han Borongan nga pagtukuran han Community Tsunami Alerting Station tungod kay gintatagad ini nga pilot area para han implementasyon han programa habugos nga Eastern Samar. Bisan pa man iginsaysay han mga opisyal nga anhulgahan tsunami en parihula nga ginaatubang han nga tanan nga bungtong nga syudad ha probinsya. Usa gihapon nga ginkonsiderar nga ang tsunami detection station na himumutang ha Borongan City nga amo ansyahan nga nagpasan han hagit han proyekto. Pagtukod han Community Tsunami Alerting Station kinahanglan ipatuman hatag sa nga lokal nga pamunuan ha Eastern Samar agud mapabaskog ang kapasidad han bugos nga probinsya hapag atubang han tsunami. Ginisgutan liwat ang panginahanglan nga mapauswag ang kahibaruan han katawhan mahitungod han peligro han tsunami. Upod ang mga angay nga pamaagi ha kaluwasan ngan mga planong ha evacuation base masiguro ang kaandaman ngan kaluwasan han nga tanan nga residente. So kinahanglan igburunganon maaram kita kung paano pagtapo kay waray pa pinaka latest nga magwa-warning kung saan o kung ano kakasunod yung tsunami maabot. Kumupay pa nga, adiri mamanupay. Kung pared bagyo nga naibabaro kita nga maabot na. So, napaka-importante talaga, hindi nga si Mihario ng tsunami. Kay marayag kita madiri, maabot ini, so bahit amon pa ibabruan, dipindila, it panahon lahat ginahulat. Sugan nga kabahin han inisyatibo, formal nga ginabrihan ang Community Tsunami Alerting System ha Barangay Poblasyon A nga amo ansyahan nga sistema han sugad hini nga klase ha Borongan ngan habugos nga sinirangan Samar. Ang istasyon may ada makusog nga tsunami siren, samtang nga igin turn over liwat ansyahan nga tsunami evacuation plan nga may tsunami warning signboards para ha barangay. Nagpahayag Hilanosa ang padayon na suporta han DOST Vox sa mga lokal ng gobyerno kapag parigon han science-based disaster preparedness. Yung suporta ran ini han mensahe ni Dr. Arnaldo Amosco, Provincial Director han Provincial Science and Technology Office kasinirangan Samar.
Tinambungan ang aktibidad ni Raliga ng mga Barangay President Chini Ibarbea, Provincial DRRMO Officer Tomas Campomanes, mga opisyal han 37 nga barangay, mga representante han PSTO, mga eksperto han DOST FIVOX. Pinaagi hini nga mga programa padayon naging papakusog han DOST FIVOX ngan han syudad han Borongan ang kaandaman ngan resiliency han mga komunidad habaybayon kontra tsunami ngan iba pa nga mga kalamidad. Tika nga PIA Eastern Samar, Jing Lira, ini ang iyo agenda ha 8. Mga kabataan kinahanglan mabakunahan kontra measles ngan rubella sumalahan DOH. Ang report ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Nakatalaan iglusa ng Department of Health sa bugos nga nasud ang libre talwas nga epektibo nga bakuna kontra tipdas nga rubella ha maabot nga Agosto 10 nga 28 yan nga tuig. Ini parahan mga kabataan nga na edad 6 months nga 59 months old o ubos 5 anyos. Labot ini manahatag gihapin vitamin A supplement ang gobyerno nga deton mga babies nga 0 to 6 months old. Panuyo hini nga malikyan ang mga komplikasyon durot ang sakit nga tipdas nga rubella nga gingkakabarakan magkakamiadahan outbreak kundiri mabag-o itong trend yan nga kundiin na hipatik ang ahbubo nga ihap iton mga kabataan nga nabakunahan hanaglabay nga mga tuig. Sumala itong DOH pipira nga komplikasyon ni sakit amo iton masunod pneumonia, encephalitis, pagkabuta ngan kamatay labi na hiton mga kabataan. Bisan kung kinkokonsiderar ang DOH nga generally mild iton rubella ininda ko nga hulga para itong mga nagbuburod may tungod nga an infection ay posibleng maging tinikangan ng congenital rubella syndrome nga magresulta in mga depekto ha bata. Aw sa nga press conference gisiguro ng DOH Regional Director Dr. Exoperia Sabalberino ang katalwasan nga ka-epektibo hini nga bakuna kadungan ang panawagan ha mga kag-anak nga dadon ang iyong mga anak nga ubos 5 anyos ha mild centers o mga designated areas sa iyo lugar. This time we encourage that all children within the eligible population or target population, which is 6 months to 59 months, should be vaccinated during this campaign from August 10 to 28 in the region. So all the mothers and the mga guardians, take note that this is an additional layer of protection for your children. Additional layer of protection for your children para para natin ma-prevent itong vaccine preventable diseases like measles and rubella. We don't want to have a scenario where we have outbreaks of measles in the region. So para natin ito-prevent karan, yan itong baka na diri na babakunahan, pag nagkakasakit, mas grabe niya. Oo. Baka na nagbakunahan, pag nagkasakit ka, mild. Because you are protected. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon ini ang iyo agenda ha 8. Usa kada kong lakang alang sa mas luwas nga pagmabdos ug pagpanganak sa biliran gipirmahan sa provincial government kauban ang Korea International Cooperation Agency o KOICA ug World Vision Development Foundation Incorporated ang usa ka 5 ka tuig nga kasabutan aron mapalambo ang maternal, newborn o child healthcare sa tibok probinsya. Opisyal nang may pirma sa Memorandum of Agreement ang Provincial Government of Biliran, pinaagi sa Provincial Health Office ang Korea International Cooperation Agency o KOICA o World Vision Development Foundation niadtong Agosto 3 tuig 2026. Kabahin kini sa ikaduhang hugna sa KOICA Maternal, Newborn and Child Health Project nga karon naglangkob na sa tibok Eastern Visayas ug modagan hangtod sa tuig 2030. Tumong sa proyekto ang papakunod sa maternal mortality, pinaagi sa mas lig-on nga referral system, mas maayo nga serbisyo sa panglawas, modernong teknolohiya ug dugang nga pagbansay alang sa mga frontline healthcare workers. Sumala kang KOICA Monitoring and Evaluation Specialist Yun Xiong G, ilang gipaningkamutan nga mas daghang mabdos ang makahuman sa libing minus balo ka antenatal care visits aron masiguro ang himsog nga pagmabdos ug luwas nga pagpanganak. Gipasigdo sab niya ang hinungdanon sa usa ka epesyenteng referral network aron ang mga high risk nga pagmabdos ug emerhensya madala dayon sa tukmang pasilidad medikal. Actually, this KOICA MSCH project is going with a second phase. So we expand our project area from 60 municipalities in
Eastern Visayas to entire Eastern Visaya region. So with the cooperation of province of Biliran, we will make a strong health system and referral system when it comes to coordination with the municipalities and provinces in Eastern Visayas, so that Filipino people in Eastern Visayas utilize the health service more easily and more comfortably with the higher quality service. I heard from many health personnel that Biliran having developed a strong health system, and many health personnel is committing themselves to promote the maternal and child health. So we can also learn from best practices and lessons learned from them, and furthermore we can cooperate together for the better changes. We are going to through this project, the ultimate goal is to lessen the maternal mortality rate, and we will promote mothers to visit 8+ more times when they're pregnant, so they will deliver healthy babies, and mother itself, they protect their health, and they have better knowledge in terms of their maternal health. Nagkantidad ug mokabat sa siyam ka milyon ka dolyar ang pondo alang sa tibok Eastern Visayas. Alang sa Biliran, pagahimon una ang komprehensibong assessment aron mahibaw-an ang eksaktong alokasyon sa pondo. Lakip sa prioridad nga suportang paghatag og medical equipment, tambal, medical supplies, basic emergency obstetric care o BMOC training alang sa healthcare workers ug mga workshop sa pagpalambo sa mga palisiya sa maternal o child health care. This project will last until the end of 2030. So this is a 5-year last project. So this is our first year, but with 5 years we can expect the many changes will happen. If HCPN has established in the province of Biliran, we can expect mothers can choose, mothers in danger can refer to higher hospital, or they will have same standard in the Eastern Visayas when they refer to the higher level hospital, and mothers and child will be safe through this bonded health system. Matod ni Officer in Charge Provincial Health Officer 2, Dr. Joyce Placaniha, ang maong kasabutan dili lamang formalidad kundi usa ka lig-on nga saad sa pagpanalipod sa kinabuhi sa mga inahan, pag-ong natawo ug kabataan sa Biliran. Gilauman usab nga mapatuman ang electronic medical record o EMR system aron mas mapaspas ang pagdumala sa pasyente, referral ug health reporting sa tibok probinsya. The signing of the MOA between the COICA and the provincial government of Biliran is far more than a procedural formality. It is a formal declaration of shared commitment to protect the lives of our mothers, our newborns, and our children. To our partners from COICA, we extend our deepest gratitude on behalf of the provincial government and the provincial health office, and every mother and child who stands to benefit from this collaboration. Mipasalig ang Provincial Government ang Biliran ang Provincial Health Office sa matinud-anong pagpatuman sa proyekto pinagi sa transparent nga implementasyon, regular nga monitoring ug hugot nga koordinasyon sa tanang level sa healthcare system. Gilauman nga pinagi sa panagtambayayong sa COICA, World Vision ug Provincial Government ang Biliran mas daghan inahan ug mga bata ang makadawat og kalidad nga serbisyo sa panglawas bisan pa sa mga hilit nga komunidad. The provincial government and the provincial health office commit to full transparency, diligent monitoring, and close coordination at every stage of implementation. From the barangay health worker conducting a home visit, to the midwife attending a delivery, to the referral hospital ready to receive an emergency cases. We commit
Northeast stewards of this partnership. As we conclude, let this time serve as both a celebration of Korean Filipino friendship and a solemn reminder of the work ahead. May this partnership between COICA and the province of Biliran be marked by trust, collaboration, and above all, measurable improvement in the lives of our mothers and children. Ang 5 ka tuig nga proyekto ilauman nga makahatag og mas luwas nga pagmabdos, mas himsog nga panganak ug mas lig-on nga sistema sa panglawas alang sa tanang pamilya sa Biliran. Naghatag og paglaom ang maong panag-uban nga ang kalidad nga maternal o newborn healthcare mahimong maabot sa matag komunidad sa probinsya. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Kini ang inyong Agenda Ha-8. Haaton Ratsada Balita yan na, wellness hub para mga senior citizens ng Batanon. Bago nga ginabrihan ang Barugo Leyte, maghagos ang pera katuig, Hulatan Festival, balik nga nakahatagin Bugyaw, habungtuhan Hulita Leyte. Ang detalhin nga Ratsada hin mga balita, masunod na. Ratsada Balita! Opisyal na ginabrihan ng LGU Barugo ang Barugo Municipal Hospital Wellness Hub usang pasilidad naging tukod kaupod ng SM Foundation agud mapakusog ang serbisyo panlawas para ka ng munisipyo nagtitikadamo nga populasyon ng mga idaran ng mga guti nga kabataan. Ang Wellness Hub in ginisenyo para maghatag ng specialized services nga nakasentro geriatric ng pediatric care pagsiguro nga pareho ang mga senior citizens ng kabataan in may ada mas maupay nga access nga to preventive health care, konsultasyon ng wellness programs nga mas harani haira mga komunidad. Sumalakan Barugo Mayor Aaron Balais nga mao nga proyekto ay nagpapakita hankanan munisipyo paginandam para panginahanglan ng panlawas sa ira nagtitikaidaran na nga mga populasyon samtang padayon liwat nga health investment para ira mga kabataan. Ang Wellness Hub project ay naging posible pinaagi ang suporta ng SM Foundation nga nakigsosyon lokal nga pangobernuhan na pagtukod din pasilidad kumukapartehan paningkamot nga maporopay ang access sa kalidad nga serbisyo dito mismo hanbungto. Pinagin pag-abran Wellness Hub ginlalauman nga ang Barugo Municipal Hospital in makakapahaluagan iya kapasidad paghatag ng specialized ngan preventive healthcare services pagpauropay ang resulta panlawas para mga mulupyo ngan pagpauropay gihapon han kada munisipyo pankabug-usan nga public healthcare system. Ratsada Balita! Utro nga gidbuhi ang LGU Hulita Leyte ang Irahulatan Festival usang ang maanyag nga festival nga nag-iistorya han katinikangan han bungto nga gindudumara durante ang kapiyastahan han bungto ha bulan han Agosto. Maghagos ang perakatuig tikang han 2019 niya na pala na hibabalik ang festival apanuyo nga makaghatag hinribhong han kapiyastahan hilabi ang paghatag hiniwag para ang turismo nga ekonomiya han bungto. Sa Malacan Hulita Mayor Irvin Toytoy di nga waray mga natural tourism sites o dagko nga mga landmarks ang bungto kundi may day ni usa nga makaruruyag nga festival nga punuhing kultura nga pangilalaan han bungto nga mismo mga molupyohan bungto ang nagpapasundayag. Pinaagi hini nakakainganyo in mga bisita ng mga negosyante at aktibidad na nakakabulig nga paglihok kan ekonomiya han bungto. 5 nga mga contingents ang nagpasundayagan niya nga pagbalik kan Hulatan Festival. Naging buligan han mga magkalain-lain nga elementary and high school san bungto ngan LGBTQ organization. Naging grand champion ang kananiya nga tuig Hulatan Festival amo ang Hulitan National High School. Naglalaom naman ang mga mulupyo nga magpapadayon na ang mga masunod nga tuig ini nga aktibidad. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita ini Alit Reyes ini ang EU Agenda Ha-8. News and Information Center. News and Information Center, PBBM ginpahilawig ang 4-piece benefits lapos sa 7-year limit para kwalipikado nga mga benepisyaryo. PBBM, haros 2,000 na nga LGUs hanasod nakabenepisyo pinaagihan LGSF. Tikang News and Information Center, aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Nagpagawa sin Executive Order number 120 Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtutugot sa mga kwalipikado nga benepisaryo han 4-piece magpadayon ang pagkarawat han benepisyo lapos han igintalaan nga 7-year period
ha ilarom han pira nga kondisyon. Subay han executive order nga ginpirmahan di dan Hulyo 13 ang kwalipikado nga 4-piece beneficiaries nga nakakumpleto na han programa sa kubhan 7 ka tuig in pwede makakarawat pa han assistance nagpapabilin pahira ha klasifikasyon han DSWD nga level 1 o survival o level 2 subsistence sa ilarong han social welfare and development indicator tool nga da nga makabot nira and self-sufficiency. An executive order in subay gihapon han 4-piece act nga nagtutugot han National Advisory Council nga magrekomendar ha presidente hin extension han benefits lapos han 7-year limit base ha exceptional circumstances. Kumu kaparte han implementasyon ang DSWD in ginmanduhan nga i-adapt ang pinakusog nga case management system agud basis ang kaupayan ng 4-piece beneficiaries nga nan irak kaandam makagraduar ha programa. Ang DSWD inatuinan gihapon nga magpagawas in implementing guidelines ha sakobhin 30 dias tikang han kaepektibohan executive order nga maglalakip han identification nga validation han kwalipikado nga mga benepisaryo og periodic assessments pinahugot nga case management interventions tubtub nga maginandam na makagraduar ha programa. Ang pondohan implementasyon han executive order in kukuhaon anay ha pondohan DSWD samtang ang funding requirements han pagpadayon han implementasyon iniglalakip han masunod nga budget proposals han DSWD. Users Information Center. Hala niya sumat, haros 2,000 nga local government units na ang nakabenepisyo ang Local Government Support Fund o LGSF sumalakan Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. hagin buhat nga bawat bayan makikinabang Tarlac event sa Tarlac City han Hulyo 30. Kaya sa mga 2,000, halos 2,000 ang LGU natin sa buong bansa. Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng ganitong ng LGSF, ng tulong ng LGSF. Kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. Sumalapan Presidente ang bawat bayan makikinabang program han i-administrasyon in magpapadayon labi na nga naguminto ang presyo han mapapliton darahan pagitaas ang presyo han lana durotan tensyon ha Middle East. Ang bawat bayan makikinabang program inusa nga inisyatibohan gobyerno nasyonal ha panguna ni Presidente Marcos Jr. nga naghahatag in local government support ngan RISE assistance sugad man pundo para scholarships han mga estudyante. Sumalakan Presidente ang bulig inaglalakip han distribusyon han na 10 ka kilo nga bugas kada pamilya nga ada vulnerable sector. Lakip na ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, 4-piece indigent families nga naparag-umang ang parupangista ug ang minimum wage earners upon na ang mga driver. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa. Ginpatapo ni Presidente Marcos nga may adaya na igo nga pundo ang gobyerno nga masuporta han programa pinaagi han LGSF. Pinaagi naman han Socio-Civic Projects Fund nga ginpunduhan han Office of the President ang 200,000 pesos nga cash assistance para han tagsa nga barangay habugos nga nasod ang katunga hini o 100,000 pesos in para scholarship samtang ang katunga naman nga 100,000 pesos in para pagpalit ang priority needs sa barangay sugad han equipment, supplies nga repairs. Ginsagda naman ni Presidente Marcos ang barangay captains nga pilion hin maupay ang paggagamitan han 200,000 pesos upod na ang pagpilihan pinaka nanginginhanglan o angay mabuligan niya mga estudyante kung presidential scholars sugad man ang pagpili ang mga proyekto nga papaliton. So bawat barangay mamili sila ng 5 na magiging presidential scholar. So sa bawat barangay may 5 presidential scholar. Paghahatian yung 100,000 na bawat isa ay makakatanggap ng 20,000. Yun po yung binigay kong cheque sa inyong ABC. At yun po ang aming patulong para sa ating mga kabataan para sila ay makapagtapos. Ang payo lang namin sa ating mga barangay officials, ikako, mamili kayo yung malapit na magtapos.
at baka hindi makapagtapos dahil kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging problema, ay itong 20,000 piso ay makakatulong sa kanila. At dahil mahalaga ito, dahil kung titingnan po ninyo, ang budget nitong administrasyon nito nung nakaraang taon at saka itong taon at saka sa susunod na taon, talagang pinaka-priority ang edukasyon. Dahil sa aking palagay, yan ang pinakamahalaga na serbisyo na may bibigay natin sa taong bayan. Siyempre, ang kabataan, atin yan ang kinabukasan natin. Kaya para maging ang magandang kinabukasan ng Pilipinas, kailangan maganda ang naging edukasyon ng ating mga kabataan. Ikang News and Information Center, han PIA Eastern Visayas, ini hinildalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha-8. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-laing nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan. Ako'y Krisya may malaluan magpapadangat ang Istorya Panlawas yan nga edisyon hadyanta o hautso. Pag-istorya nato nga na ang World Breastfeeding Week nga ginoobserbahan han kada August 1 to 7 bilang pagpasidungog han importansya han pagpasuso para ha mga maupay nga panlawas han mga sanggol nga nan era mga nanay. Ang World Breastfeeding Week usa nga international nga kampanya nga naglalayo pagdasig sa mga pamilya, komunidad nga healthcare providers nga suportahan ang eksklusibo nga pagpasuso hasyaan nga unong kabulan ang kinabuhihan bata. Ang pagpasuso diri la nakakahatag hinigo nga nutrisyon kundi nagpaparig-on liwat han resistensyahan bata kontra ang mga sakit. Ako naman, si Cecilia Perez. Ano ang mga benepisyo ng pagpapasuso? Ang pagpapasuso amo ang pinakamaupay nga paagi nga paghataghan nga tanan nga kinahanglan nga nutrisyon han usa nga bag-o nga na tawo nga bata. Pipirahan mga benepisyo na amuan nagpaparigon ang immune system han sanggol. Nakakabuli nga husto nga pagtubo ngan pag-uswag han bata. Nakakaminos han posibilidad han diarrhea, pneumonia ngan iba pa nga epekto. Nakakaparigon han relasyon han nanay nga nan iya anak. Ano ang mga benepisyo han pagpasuso para ha iroy? Ang pagpasuso may adaliwat mga kaupayan para han nanay sugadhan nakakabulig ha mas madagmit nga pagbalik han matres han normal nga kahimtang katapos mga anak. Nakakaminos ha risgo han breast cancer ngan ovarian cancer. Nakakabulig ha pagbalik han timbang han eroy nakakahatag hin emosyonal nga connection ha iya anak. Ano ang rekomendasyon han mga health experts? Minsa sagdon han mga health experts. Nga eksklusibo ngan magpapasuso hasuludan siyahan ngan unong kabulan han kinabuhihan bata. Katapos ini, mahimo ang maghatag hinangay nga complementary food samtang padayon ng pagpasuso tubtub duha ka tuig o labaw pa kung posible. Paunan unaton masusuportahan ang mga nagpapasuso nga mga nanay. Ang pamilya, trabahuan, komunidad ng healthcare providers may dakong nga papel ha pagsuporta ang mga nagpapasuso nga iroy. Pinaagihan, paghatagin suporta ng pagsabot, paghatagin komportable ng luwas nga lugar para makapagpasuso o makapag-express hingatas. Magpadasig ha mga iroy nga ipadayon ang pagpasuso bisan kung mabalik na ha trabaho. Pagbulig ha paghatagin husto nga impormasyon mahitungod han breastfeeding. Impormasyahan World Breastfeeding Week. Ang World Breastfeeding Week nagpapahinumdum ha aton ang pagpapasuso usa nga importante ngan puhunan para himsog nga kabataan ngan maghimsog nga komunidad. Pinaaging han suportahan nga tanan, mas madamo nga kabataan ang magtutubo nga himsog nga ligon. Iyo pala nahibatian ang mga pinakaurhi nga impormasyon bahinhan paghirot ha mga sakit. Naghihinaot kami nga kamo in magpabili ng himsog nga panlawas nga makabulig han pagdukwag han atong sosyedad. Magpapadayon kami ha paghatag ha iyong mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsog nga panlawas nga paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy,
para happy. Tikang na Philippine Information Agency Eastern Visayas ini Cecilia Perez. Nga nako naman Hikrisha Malaluan para Istorya Panlawas. Ini yan iyo Agenda 8. Sumat panahon! Magtapos matglandfall makunakon isabilan ni Tropical Depression Luis, naging usa na laini nga low pressure area. Kundi ini naman ginsundan dayon ni Bagyo Maymay na kumurukusog ang hangin didahan kaagawon han Miyerkules nga maabot ha 65 km per hour nga hangin ng pagsubasko nga maabot ha 80 km per hour nga hinay-hinay at pagkiwa ha southwestward nga direksyon. Tigin-isa ang wind signal number 2 ha central nga southern Ilocos Sur, northern nga central La Union, northwestern Pangasinan, southwestern Abra, western Mountain Province, northwestern Benguet, samtang signal number 1 naman hanabibilin han mainland northern Luzon ngan iba nga parte han central Luzon. Ginbanabana naman ang patsara nga uuran ng thunderstorms sa Visayas nga Mindanao, hilabi ang katundan nga dapit hiniya na simana darahat padayon nga hangin habagat. Tikang Weather Bureau and Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Herubin Miñano, ini ang iyo Agenda 8. Editorial! Habot nga han padayon nga paghinitaas san presyohan lana, nagtitika grabe nga epekto han climate change, naghinitaas nga panginahanglan ha kuryente, diri angay igbaliwaray han Pilipinas ang hiluag nga paggamit han renewable energy. Ang pagpuhunan han surok han malimpyong enerhiya, indiri la istoryahon, parte han pagpanalipod natong kalibungan, kundi ini importante nga pitad ngadto ha seguridad ha enerhiya, kabaskog han ekonomiya, nganan malamrag nga kabubuwason han masunod nga henerasyon. Gintagan hinimurasak na karikuhan ang Pilipinas. Mayada kita sufisyente nga surok hin solar energy, makusog nga surok hin wind energy, ngan salog nga surok hin hydropower, ngan mga bulkan nga pwede tikangan hin geothermal energy. Imbis nga sumarig hagi na angkat nga lana ngan karbon, mas maupay kung gagamiton ini nga mga karikuhan agud maibanan ang aton pagsarig ha mga surok hin enerhiya nga adto pa halangyaw ang pagkuha. Labaw pa ini ang renewable energy inakos maghatag hin mas marig-on nga supply hin kuryente ha panahon o kon ha paghagos han panahon. Halayon nga ini makikinahanglan hinda ko nga puhunan ang gasto sa operasyon in mas himubo kung itatanding ha tradisyonal nga planta nga nagamit hin fossil fuel. Hakaihaan ang renewable energy imposible maginhinungdan hin mas himubo nga sukot sa kuryente ngan mabaskog nga proteksyon kontrahan barubag-o nga presyohan lana ha world market. Dili ka kalirong ang amot han renewable energy ha pagproteher han atong kalibungan, ang pag-iban han paggamit hin carbon ngan lana in nangangaregsignon hin mas himubo nga carbon emissions, mas malimpyo nga hangin ngan mas dako nga amot hapang kalibutan nga kampanya kontra ha climate change. Kumo sa nga nasod nga maurog maiguhin magkusog ng mga bagyo nga iba pa nga mga trahedya, responsibilidad naton nga maging kaparte han solusyon kontra hini nga problema han climate change. Pero diri magmamalinang puson ini nga pagbalyo kon magpapabilin nga mahinay ang pagpatuman hin mga proyekto, kulang nga infrastruktura, diri eksakto nga suporta han mga mamorhunan. Kinahanglan ang malinaw nga palisiya, mas madagmit nga mga o kung paghatag hin pagproseso mga permiso ngan pagpakusog han mga transmission facilities ngan ang padayon nga pag-aghat han pribado nga sektor agud mapadurudagmit ang pagdukwag han industriya han renewable energy. May importante nga papel gihapon ang karatag sa haaton ang pagsuporta ha mga teknolohiya nga tipid ha enerhiya, paggamit hin mga solar panels nga nan responsable nga pagkonsumo hin kuryente in simple nga mga pitad para makabulig hini nga panuyo. Ang renewable energy, diri la usang alternatibo nga surok hin kuryente ini in pamumuhunan para hin talwas, mas malimpyo ngan mainuswagon nga Pilipinas. Kung tinuod naton nga hingyap ang usa nga nasod nga marig-on ngan mainuswagon ngan talwas sa krisis sa enerhiya, iyan na ang tamang panahon agud tikangan ang paggamit hin malimpyo nga enerhiya. Ang kabubuwason han nasod indiri igtapod han nauubos nga natural nga karikuhan kundi ha mga surok nga magpapabilin ha kaihaan nga panahon.
Para han editorial, ako si Rayan Arinto, ini ang iyong agenda, haotso. Iyo palahin batian ang pinakauring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ng gobyerno nga nakakabenepisyohan mo lupyo. Damo nga salamat han iyo pagupod hamon hini nga edisyon. Kamin magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon, ini ang iyo Agenda House. So here to Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tugtog ha sunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ang iyo Agenda. Serving the Republic of the Philippines.